Hello! Welcome to my channel. Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share para updated kayo sa i-upload kong mga videos. Magaganda ang i-upload kong mga videos dahil ito ay informative, educational and interesting to watch. Nakakamangha at madaling maunawaan ng lahat. Marami kayong matututunan dito. Maghahatid sa inyo ng kaalaman at edukasyon. Huwag bibitiw, manood at makinig sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol kay Larry Gadon. Hinatulang guilty ng Supreme Court ang disbarred lawyer na si Larry Gadon ng gross misconduct dahil sa paggawa ng perjury at paggawa ng mga akusasyon batay sa hearsay sa impeachment case ni dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Ang Korte Suprema en banc ay napatunayang nagkasala noong nakaraan na si Lorenzo Gadon ay nagkasala ng matinding maling pag-uugali para sa paggawa ng perjury at paggawa ng mga akusasyon batay sa sabi-sabi. Isang reklamo ang inihain sa Integrated Bar of the Philippines, IBP, na humihiling ng pagpapaalis kay Gadon dahil sa mga kasinungalingan sa isang impeachment complaint na inihain niya laban kay de facto Chief Justice Maria Lourdes Sereno sa House of Representatives. Inakusahan din si Gadon ng pagsasampa ng walang basehang mga kasong kriminal laban sa ilang opisyal ng Korte Suprema. Matapos ang investigasyon, inirekomenda ng IBP Committee on Bar Discipline na suspendehin ng 2 taon si Gadon matapos nitong matuklasan na nagsinungaling si Gadon sa ilalim ng panunumpa nang sabihin nitong si de facto Chief Justice Sereno ay nagpeke ng temporary restraining order ng Korte Suprema. Gayunpaman, ibinasura nito dahil sa kakulangan ng ebidensya ang alegasyon ng mga walang basehang kaso laban sa mga opisyal ng korte. Binago ng IBP Board of Governors sa 3 taon ang inirerekomendang panahon ng pagsususpende. Pinagtibay ng Korte Suprema ang mga natuklasan ng IBP-BOG, ngunit binago ang parusa. Ang korte ay nagpasya na si Gadon ay nagkasala ng gross misconduct na maaaring parusahan ng disbarment. Gayunpaman, dahil na-disbar na siya dati, hindi na ipapataw ang parusang disbarment ngunit gayunpaman ay itatala sa kanyang personal na file. Pinagmulta rin siya ng 150,000 pesos at hinatulan na hindi karapat-dapat para sa judicial clemency. Napag-alaman ng korte na si Gadon ay gumawa ng perjury para sa paggawa ng mga paratang sa kanyang impeachment complaint na hindi batay sa kanyang personal na kaalaman o sa anumang tunay na mga record, taliwas sa kanyang sinumpaang garantiya sa verification na nakalakip sa kanyang reklamo. Alam ni Gadon na wala siyang personal na kaalaman o anumang autentikong dokumento para suportahan ang akusasyon na pinalsipika ni Sereno ang isang TRO ng korte. Gayunpaman, isinama pa rin niya ito sa kanyang na-verify na impeachment complaint, na sinusubukang magbigay ng pagkakahawig ng kredibilidad sa kanyang walang basehang akusasyon. Hindi lamang nito nilinlang ang HOR, ngunit nagsiwalat din ng layunin na magdulot ng hindi kinakailangang pinsala sa reputasyon ng isang abogado at dating miyembro ng korte. Ang lahat ng ito ay nagpapatunay na si Gadon ay naudyukan ng isang malisyosong layunin na siraan si Sereno. Idinagdag ng korte na ang kasunod na kaso ng Republic vs. Sereno noong 2018, na nagpawalang bisa sa pagkakatalaga kay Sereno bilang punong mahistrado, at ang mga paunang natuklasan ng HOR Committee on Justice ay hindi nagpapawalang sala kay Gadon. Ang kanyang pagwawalang bahala sa iniaatas sa pag-verify sa mga reklamo sa impeachment ay nagpapakita ng kawalang galang sa proseso ng impeachment, gamit ito para isulong ang kanyang personal na agenda sa halip na ipahayag ang tunay at lehitimong mga hinaing. Kaya't pinasyahan ng korte na nilabag ni Gadon ang Canon 2, Seksyon 11 ng Kodigo ng Propesyonal na Responsibilidad at Pananagutan, na nagbabawal sa mga abogado na gumawa ng mga maling pahayag at ginagawa siyang mananagot para sa gross misconduct, isang malubhang pagkakasala. Courtesy of the Supreme Court Public Information Office. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.